Bago pa lang kami dito sa Arakan, siyempre nakatunan ako ng pag-ibig. Nagkita-kita kami sa babae na gusto ko hanggang nagkarelasyon kami. Pero patuloy pa akong nagkilos batay sa mga kautusan nila. Hanggang nag-asawa kami, nag-intindihan na kami na mag-asawa. Nagbata ako ni Clifford, bininyagan namin ng Clifford. Bata, anak. Anak ko, Clifford. Habang naglaki ang bata, mas nagkarami ang mga nagsampa sa mga katabit bahay namin, mga kilala namin. Ito ang bata to. Palakihin natin kaagad. Kasi potential ito mag-CO. Potential ito mag-PI. Hindi matagal, nag-kindergarten, nag-kinder, nag-daycare, nag-grade 1. Tapos ako, palagi ako magsalita kahit saan. Mag-upo kami sa aming balkon, sopa. Palagi akong nag-istorya sa revolusyon. Sa kainan, palagi akong nagsalita ng revolusyon. Kahirapan. Pagtanong sa bata, tay, bakit wala tayong masarap na ulam? Dahil dong ganito. Bakit yung classmate ko, tay, na bata ng ganito, ang sarap ng ulam? May piritong itlog, may piritong isda, may piritong manok. Ang ako, tay, ginamos man lang, bagoong. Ganito ang kahirapan, hindi natin ito sinadya kasi ang kahirapan, tinulak ito ng mga malaking mga Panginoong may lupa, ganito. Ganon. Hanggang nag-college siya, sir. Eskwela siya ng CFCST sa Durluman. Cotabato Foundation College in Science and Technology. May cellphone naman, sir. Si Hasmin, nakakilos mo siya dito sa 5'3". Ano si Hasmin? Yung nasa kulungan sa MAA, sir. Na-captured. Captured. Commander siya dati. Commander siya, sir. Asawa siya ng commander, tapos commander siya. Tinatawagan palagi, dong. Ingat kayo sa pag-eskwela, dong. Patuloy dyan, dong, ang propaganda natin, room to room, dong. Magsulat man siya ng issue, sir. Ang pag-aaral, hindi ito para sa mahirap. Ang pag-aaral, business ito sa mga politiko. Ganon yung... yung mga black propaganda, sir. Ano niya, sir? Tapo niya ng mga room. Yung anak mo o yung yung si anak Hasmin? Ko. Yung anak ko. Turuan man niya. Ni Hasmin. Turuan niya, sir ba? Tapos, mas may aga pa man sa lahat ng mga estudyante makapasok loob sa room, sinunguna, maghawak ng walis at magwalis. May sulat. Basa ng estudyante. Ganito. Kilala ko yung sinulat na yan. Kilala ko kung sino nagsulat. Hanggang na ano siya, sir, na nahiringan siya nga siya ang nagasulat. So ang security intel, naghanap naman sila. Sino kaya? Na-expose ang bata ko, sir. Na anong edad siya nung college? College siya, sir. 18, 17, na-expose siya, sir. Sabi ni Hasmin, huwag ka na magtagal dyan. Punta ka na dito. Punta ng bata ko. Diyan sa katabing barangay, sir, sa Kabalantian. Diyan man sila. Tawag si Hasmin sa akin, dito na ang bugoy mo. Safety na. Sige, ma'am. Okay.
Hanggang nag-ano siya, sir. Sabi ng kausap ko sa mga platon, mga squad, mga main unit, sabi niya, potential ang bata mo tay, potential, ang ganda. So, magkarinig ako, sir, parang ano ako ba? Parang hinawakan ko ang bangko ko. May bata ako na marunong dyan. Kasi parang, kuwan ba? Parang isang master sergeant na nagsundalo yung anak. Parang Oh, ganon. parang gano'n, sir. Ang feeling mo. Oh, ang feeling ko, sir. Siya ang nag-architect plan ng Quezon atake, sir, sa police station ng Quezon, Bukidnon. Yung anak mo. Anak ko. Ano pa, hindi, nung tumatagal na siya. Oo, sir. Habang nagtagal siya, sir, mga ilang taon lang, siya na ang pinaplano. Yutusan na kayo ang magplano para sa Quezon. Parang si Borjak na, Parang si Burjak, sir. na paglatag, Oo. agresibo. Agresibo. Yun ang bata ko, sir. Pag, ano, sir, pusper man, sir. Ano, no? Ano man sila, sir, na, ano ba, kanang naglampos gani, ma'am, kanang, Oo. Walang sugatan sa NPA, sir, walang sugatan sa PNP. Tapos nakuha ang rami, sir. Iniisip pa nila ng Armalite, basta mga long, sir, mga short, mga laptop, typewriter. Walang sugatan. Sabi ng Mindanao unit na ang ganda. Walang sugatan. Na yung anak mo yung ano, Oo, anak nag-lead, nagplano. Nagplano. Lipat naman sila, sir, sa ano, sir? Ibawi. Ibawi. Ano man, sir? Mag-prosper man, sir. Maganda man. Okay na naman. Pas promosyon na siya, sir. Ang bilis ng promosyon na, sir. Ikaw nun, proud ka. Ako proud ko, sir. Proud ko, sir. Tapos, yung ang gawain ko, sir, yung mga peasant na mga province, parang inudyukan palagi ng Partido Komunis at kahirapan ng buhay magsasaka at lumad. Ano ko, sir, masmit ko, sir. Masmit ko, tag 100, 150 katao. Ako ang magsalita. Tag 2 araw, 1 araw. Ako ang magsalita. Pagtapos ko salita, sir, sunod araw, sir, may magtawag sa akin nga, Col, kung magsampa ako, Col, anong proseso? Simple lang ang proseso dong. Kita kami, sir, may 5 ka batanon, 4, may asawa na. Anong proseso? Simple lang, commitment lang ninyo sa kagalingon. Tapos mga materialis ninyo, kami na ang bahala. Bilihan namin ng pak, butas, raincoat, duyan. Facilitate namin, sir, sa bundok. I-sample mo nga kung gaano ka magsalita. Ano lang ha, kahit 3 to 4 minutes lang. Paano ka mang-recruit? Yung, sample lang para nung kabataan mo pa, na, okay, ito ilagay natin senaryo. Si Kabinoy pumasok, nag-organize, nasa harap niya yung 100 na potensyal na maghukbo. Akyat siya sa entablado, magsalita. Sige nga, sample. Sabi ko, yung pagtipon-tipon natin yan, para ito pag makaserve doon sa armadong kilusan. Kahit saan na prone sa Southern Mindanao region, handa tayo na magsali ng kilusang armado para mas malakas tayo magharap sa ating kaaway. Marami ditong Armed Forces of the Philippines, at iba't ibang mga batalyon, iba't ibang mga kampo militar at Philippine National Police at mga paramilitar. So, para sa atin, kailan tayo manalo sa ating pangarap na atin na ang government.
ko ang tatsulok, triangle ang tatsulok, mas marami tayo sa baba, ilan lang sila sa taas, pero sila pa ang mas power nga ilan lang sila. So tayong marami, bakit wala tayong power? Ano natin ang government? Alumpagin natin ng government. So sampa tayo sa armadong kilusan. Sabi ng mga hinaharap kong mga magsasaka at lumad, mga batano na handa na kami tay. Anong proseso kung magsali kami sa kilusang armado? Simple lang. Lapit lang kayo sa akin, palista ang pangalan nyo, tawagan ko ang commander doon na punta kayo doon. Mga ilang araw, handa kayong pupunta dito, tapos sunduin nila, tapos bilhin pa namin ang pangangailangan nyo. Tulad ng butas, duyan, pak, raincoat, para protekta doon sa bundok para sa ulan o init. So, punta na sila, sir. Pagka isang linggo, 2 linggo, may karanasan kami na wala pang 1 linggo, nagtawag ng unit na napatay yung pinapasilitate mong sampa. Puntahan nyo ang magulang para paintindihin na ito ang collateral ng ating inilusad na revolusyon. Puntahan namin, paintindihin namin, walang ayaw ang mga magulang kasi sabi ng mga magulang, ito man yung counterpart namin bilang nagtayo tayo ng revolusyon para lipatan natin ang berdugong militar at berdugong pulis para New People's Army ang ating marami sa bundok. Kasi ang konsepto natin, liukan ang kabukiran, puntang kasyudaran. So agawin natin ang bundok para i-prepare natin ang gobyerno para sa patag, para sa syudad. Wala So, bang magulang nun na nagagalit sa'yo kung pumupunta ka at ine-explain mo yung namatay yung anak niya? Noon sir, wala sir. Walang Ganon? nagalit. Noon. Walang nagalit. Pero ngayon, may kinausap ko sa hindi mi Binoy makasalita ng ayaw kasi marami sila. Mm. Hindi lang ikaw, marami pang magpunta sa amin na nakahawak ng baril nga ito na ay bahagi ito ng linusad natin ng revolusyon sa Pilipinas. Mm. Collateral natin to. Maraming mga naubos tulad ng Gimbaw Libot, Paking Gimbaw Libot sa Barangay Nuliti, Bayan ng Mako. Ubos sila. Huwag na tayo. Tanggap ganin nila. Naubos sila. Ang kapatid niyang babae at ang mama lang ang naiwan ngayon. Ang lahat na lalaki, ubos. Ilan? 5, sir. 5? 5. So, marami pang iba na naubos. So, tulad naman sa akin, sa aking pamilya, kahit saan kami nakaupo, palagi akong propaganda. Kainan, upuan, magbanding kami, magtingin ng mga pista sa baryo, palagi akong nagpropaganda. Kung maghawak na ako ng microphone, palagi akong propaganda. Hanggang nasa loob ang bata ko. Pagkarinig ko nga ang bata mo, tay, malaki ng responsibilidad. Okay, go. Taon ng 2014, pinaplanuhan nila yung President Rojas sabay sa pagtayo ng Mount Apo Sub-Regional Committee o Mount Apo Sub-Regional Command na ang bata ko ang nangasiwa. Pinaplano agad siya ng habang natayo natin, ano ba ang ating first bully
dito habang nandito tayo. Siyempre, President Rojas ang pinakalapit at President Rojas ang nagkaisahan nila na mas ano siguro mahina siguro. Implement nila ang kanilang plano May 20, 2014. Walang walang swerte na natamaan siya. 5 sila natamaan. Usa doon ng bata ni Gimbaw Libot. Partner niya, last napatay ang bata ni Gimbaw Libot, ika-5. So, kamagulangan ko, panganay ko, nawala. Namatay doon. Namatay. So, ang aking loob, sir, parang kung hapon, pa rin, parang lakas ako ba? Sabi ng mga kasama sa Mindanao, kasama sa front, tay, ang bata mo, bayani. Ang bata mo, ipagpatuloy namin kahit saang larangan, eskwelahan, simbahan, institusyon, barangay, community. Namin, sir, tay, paglaban namin yung pagkabayanihan niya. Sabi tayo na ang bayan, sabi ng mga sigaw ng mga kabatanunan, ang bayan matutong lumaban dahil sa kahirapan. Sabi nila. Sa sigaw pa lang na na kayo, na convince na kayo. Pero ikaw, Ang tao, ang bayan, matutong lumaban dahil sa kahirapan. pero ikaw, hindi mo malang naramdaman na namatay yung anak mo? O yung asawa mo? Naramdaman ko, sir, pero dun ang isip ko sa kilusan. Na parang ang normally, tayong mga magulang, ang sayang sa bata ko. So, wala, sir, sa isip ko. Grabe. Wala sa isip ko. Tapos ngayon na, sir, maisip ko na dahil sa bata pa ako, one side marang ang isip ko, sir. One side ba? Kay sana makinig ako ng salita ng taga-government. Noon, sir, wala man. So palagi na lang sa kanila. Ngayon na ako na-realize, sir, nga ang revolusyon pala parang gigawa lang sa mga tao, mga marunong na tao, mga bright na tao. Kasi Jose Maria Sison, professor. Ang bagong hukbong bayan, lumad, pisan, walang pinag-aralan. Siya ang iharap sa mga sundalong pulis. Si Jose Maria Sison, dyan sa pundo nakatira. Isip ko, wala pala. Hindi mananalo ang revolusyon. Sabi nila, may stalemate na, 45 years stalemate, 55, may makita na tayo mga pagtatalo. Marami na daw. Pero ang buhay ko masyado sigpit. Pangalawa kong bata, sir, habang nandun ang Sandali, panganay ko. Higpit, ano sabihin? Parang sir, ipit ang mundo ko. Parang liit ang mundo ko. Makitid din ang utak mo nun. Oo, yun sir. lang yun lang. Yes, sir. Oo. Parang ang mundo ko. Nagpunta ang ikalawa kong bata. Sumampa din. Dahil ang magulang niya doon. Habang 53 ang panganay ko, sir, 51 front ang kalawa. Panahon sa kasagsagan ng Duterte, sabi ng NDA, Duterte, mag-usap tayo. So, nag-declare sila
15 days na ceasefire, sir. Mm. Pinuntahan nilang detachment sa 39th IB doon sa barangay na makilala. Bombing sila. Ang bata ko ang nagdala sa yahang pursa, yahang tropa. Nadagdag sila, sir, sa bangin. Sila, sir, ligiran ng bato. Bato. Nagsakit ang bata ko. Punta siya ng doktor. Pagka ayos na sa doktor, wala na siyang naramdaman sa mga sugat niya, umuwi siya sa amin. Sabi ko, dyan ka na lang. Huwag ka na magkilos. Kung may yung cellphone mo, patayin mo para hindi kayo makontak. Niya, sir, siyempre, patay na ang panganay ko. Pag sabi ni Digong, mga litse kayo, pulbusin ko kayo. Exit ako sa sir. At nung pandemic, 2019, sir, pinapapasok kami, sir, sa unit. Kaming lahat ng mga taga-Waiteria, lahat ng taga-urban. Papunta kami ng unit. Para doon kami, sir. Para daw safety, sir. Doon kami. Maraming drone, bomba, masingan. Yun na. Isip ko, patay tayo. Nag-exit ako, sir. Sabi ko, mag-ayaw man kamo at hindi. Ako, exit ako. So, mga isang araw siguro, sir, isang gabi. Doon sa bundok ng New Bataan. Bawas ko, sir. Lasang. Mag-isa ka? Nag-isa ko. Ano yung anak mo nun? Nandito sa bahay nyo? Ang anak ko, tawag kami sa cellphone. Sabi ng asawa ko, nandito na si ikalawa natin. Dito na sa bahay. O sige, hintayin ako. Hindi man ako nakapunta ng Arakan, sir, kay doon man ako sa Davao del Norte. Hindi man ako makabiyahe kay pandemic. Maraming requirements. Yung ang kunin ng PNP, yung travel order with vaccine. Hindi man, takot mo ko, sir, pupunta pulis. Tapos mag-utos ako ng mga masahan, takot man sila. Hintay lang ako sa Tagum, hintay lang ako. Pag mga medyo nagluwag, nakalusot ako, sir. Bahala kung sa barangay na ako mag-quarantine. Sabi ng punong barangay namin, okay, quarantine ka. Nakita ko na ang pamilya ko, sir. Ang asawa ko nagsakit, ang apo ko nagsakit, bata sa panganay ko nagsakit. Tapos ang kalawa kong bata nagsakit din. Pero habang siya na sa akin, sir, hingi siyang magtago ako, tay. Hindi ako mag-surrender. Punta siya ng Agusan. Sama siya ng babae nga dati niya kasama. Ako, sa bahay lang ako, sir. Puntahan ako, sir, ng nagpakilalang taga-upap. Wala na ako nagtakbo, sir. Ganon ako. So, sir, ang mudyok sa amin, sir, patayin nyo kami. Patayin nyo kami. Kung mag-uwi daw ako, patayin ako sa tropa ng government. So, wag naman, tay. Wag ka naman mag-isip ng ganyan. Hindi ka na namin, tay. Okay na, tay. Makiusap ko sa inyo, sir, basta may kapitan, may punong barangay, may mayor, congressman, tawagan nila. Si congressman, si mayor, punta sa akin. Nung Binoy, wag ka nang magkalampag kasi maganda to, kay buhay ka. Gano'n ko, sir. Nag-umpisa na ako sa bagong buhay ko. Ang pamilya ko, sir, ang tuwa-tuwa pag surrender na ako. Pag surrender. Siya, kung di ka patayin, ito yung panugod ng buhay natin.
ito yung umpisa ng buhay natin. Sabi ng asawa ko. Pag ano sir, mga 2021, mga 22, pinagamot ang asawa ko sa ano sir, sa doktor ng Kidapawan. Pinapacilitate nila ni Lieutenant Colonel Argonay. Mm. Ang laki ang bayad la. May bukol ang asawa ko dito. May heart, may kidney. Tapos ako Grabe. man, may ano man ako sir, may diabetic, may high blood, may vertigo, may heart. Grabe. Nagamot po nila. Alam ko yung vertigo. Ang hirap niyan. Hirap sir. Hindi ka makamotor pag may Hindi, vertigo ka. Ano, ano sir, ang Ano? paningin ko sir. Umiikot. Oo, umiikot. Ano mo. Oh. Tapos nakasabi ako na hindi pala ito ang gobyerno patay sa salita nila. Wala akong kinangkusnit, wala akong sinisipa, wala akong binubugbog. Sabi nila doon sir na kung kayo ang mahuli dahil ang bibig mo palaging inaaway ang military police, pukpukin ka ng bato, Grabe. ko ng mata mo, Ganon Oo, ka-brutal yung ganon, sir. sinasabi Oo. sa inyo. ko ng tainga mo, so, ang tiyan mo, ganun ba? Anak ko sir, nag-commit ko nga mag-cooperate ko sir. Paghuli sa akin, mag-cooperate ko sir. Huli ka ba? Huli ka o nag-surrender? Huli sir. Huli. Kurong ko sir. Takot ako. Kasi yung ino-joke sa amin doon, patayin man. Mm. Patayin. Wala man ko patay. Wala man ko niya sinubugbog. Talaga. Wala kang Wala, naranasan na gano'n. Wala sir. Kaya ako, Masabi natin yan. Oo. Wala sir. Magandang ano sa nila sa akin. Pinagamot ako. Concern sila sa akin. Nagkain ako. Iba pa lang doon. Para hindi ka mag-uwi. Parang gano'n. Di ba kasi kaya tinatanong kita sa mga kasinungalingan kanina dahil Oo. yung mga ganon, yung kasinungalingan, inulit-ulit mo kasi nagiging katotohanan siya eh. Oo, sir. Yan, sir. Tapos, ngayon, parang wala akong pwedeng say Tagalog gani ma'am sa sukdanan. Walang masukat. Wala akong masukat sir sa pagpapasalamat ko sa kasundaluhan, sa kapulisan, ug buong gobyerno sa Pilipinas sir. Wala. Naramdaman mo yung tulong. Naramdaman ko sir. Noon sir, sabi ko, ito na ang pinakamaganda sa buhay ko. Yung Partido Komunista ng Pilipinas. Batay sa propaganda nila sir. Noon yun. Noon. Mm. Wala. Ito. Wala man sila sinasabi sir na komparasyon. Pero sabi ng tropa, ngayon tayo mag-compare ka na Mm. kung saan ang maganda. Wala akong pagdalaw-dawalang isip sir. Sinasabi ko nga wala akong sukatan sa mga pasalamat, sa mga ano pang klaseng salita na ang Armed Forces of the Philippines parang ang kasing-kasing niya Para ulit yung kasing-kasing? ang heart Feelings? ang feeling sir, Mm. ang feeling sir. Karamdaman ng Armed Forces of the Philippines para pala sa mga Pilipino. Noon pa kami. May mga napatay na brutal. Sabi nila, yon, ito na ang ginagawa ng Armed Forces of the Philippines. Pero ngayon, yung mga brutal,
kanila pala. Tulad ng Yun ang Rano. masakit. Yun ang masakit. Yan, sir, tulad ng Rano Massacre. Sinong nagmasakir? Sila man. Ng Rano Digo, sir. Sila nagmasakir. Sige, yun ang next episode. Yes, sir.